Buod, ang papel ng karaniwang Pilipino at forensic science sa issue ng West Philippine Sea. Ang issue ng West Philippine Sea, WPS, ay isang malupit na hamon sa soberanya ng Pilipinas na patuloy na kinikilala ng China bilang bahagi ng kanilang teritoryo. Bagamat pabor sa Pilipinas ang desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016, patuloy ang mga agresibong hakbang ng China tulad ng pagtatayo ng mga artipisyal na isla at militarisasyon sa mga pinag-aagawang pook. Sa harap ng isyong ito, hindi lamang ang gobyerno, kundi pati ang mga karaniwang Pilipino at ang agham, lalo na ang forensic science, ay may mahalagang papel na ginagampanan. Papel ng karaniwang Pilipino. Ang karaniwang Pilipino ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng kamalayan sa issue, tulad ng pagpapaliwanag ng legal na batayan ng claims ng Pilipinas at pagtulong sa mga mangingisda sa mga lugar na apektado. Ang pagpapalakas ng kampanya para sa wastong impormasyon at pag-organisa ng mga community-driven na aktibidad ay nakakatulong sa pagpapalaganap ng patriotismo at pagmamalasakit sa issue. Mahalaga rin ang pakikilahok ng mga Pilipino sa mga civic action at pagpili ng mga lider na may matibay na paninindigan sa isyong ito. Papel ng forensic science. Ang forensic science ay isang mahalagang kasangkapan upang magbigay ng konkretong ebidensya laban sa mga paglabag sa karapatan at kapaligiran. Sa tulong ng mga teknolohiya tulad ng satellite, imaging at environmental forensics na itatala ang mga pinsala sa kalikasan at mga insidente ng agresyon. Ang forensic science ay tumutulong din sa pagdokumento ng mga karapatang pantao tulad ng mga insidente ng pang-aabuso laban sa mga mangingisdang Pilipino. Pagsasanib ng mamamayan at forensic science. Ang pagsasanib ng aksyon ng mamamayan at siyensya ay isang makapangyarihang paraan upang ipagtanggol ang karapatan at soberanya ng Pilipinas. Ang edukasyon sa forensic science at ang aktibong partisipasyon ng mga mamamayan sa pagdokumento ng mga insidente at proteksyon sa kalikasan ay nagbibigay ng matibay na batayan para sa mga legal at diplomatikong hakbang. Ang laban para sa West Philippine Sea ay hindi lamang isang laban ng gobyerno, kundi isang kolektibong pagsusumikap ng bawat Pilipino. Ang paggamit ng forensic science at ang aktibong paglahok ng mamamayan ay nagiging susi sa pagpapalakas ng pambansang interes at sa pagtataguyod ng katotohanan at katarungan. Sa huli, ang bawat Pilipino sa pamamagitan ng siyensya at pagkilos ay may papel sa pagtatanggol ng soberanya at kalikasan ng bansa. Ang issue ng West Philippine Sea, WPS, ay isa sa pinakamalalaking hamon sa soberanya ng Pilipinas at sa katatagan ng rehiyon sa Timog Silangang Asya. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa usapin ng teritoryo, hindi lamang gobyerno ang dapat kumilos, kundi pati ang bawat karaniwang Pilipino at ang komunidad ng agham. Lalo na, lumilitaw ang forensic science bilang isang makapangyarihang kasangkapan upang ipagtanggol ang katotohanan, ang karapatan at ang interes ng bansa. Sa sanaysay na ito, tatalakayin natin kung paano makatutulong ang bawat Pilipino sa isyong ito at kung paano napakahalaga ng papel ng forensic science sa pagtataguyod ng karapatan ng Pilipinas. Ang kontrobersya sa West Philippine Sea, isang pangkalahatang pagsusuri. Ang West Philippine Sea ay bahagi ng South China Sea na kinikilala ng Pilipinas bilang sakop nito, kabilang ang bahagi ng Spratly Islands at Scarborough Shoal. Sa kabila ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Pilipinas, patuloy na iginiit ng China ang malawak nitong pag-aangkin, kabilang ang pagtatayo ng mga artipisyal na isla at militarisasyon ng mga outpost. Hindi lamang simpleng usapin ng hangganan ang kontrobersya. Kasama rito ang pagkasira ng kalikasan,
paglabag sa karapatang pantao, pagbabanta sa kabuhayan ng mga Pilipino, at pati na rin ang isyu ng pambansang pagkakakilanlan. Kaya't kinakailangan ng isang komprehensibong tugon mula sa diplomatikong aksyon hanggang sa pagkilos ng mamamayan, mula sa siyentipikong ebidensya hanggang sa aktibong patriotismo. Papel ng karaniwang Pilipino. Hindi inutil ang karaniwang Pilipino sa isyong ito. Sa katunayan, ang kanilang sama-samang pagkilos ay mahalaga upang maipakita ang pagkakaisa at tibay ng bansa. Kapag napuno na ang mga Pilipino ay bigla na lang sasabog ang galit nila at magtataoban na lang yang mga nagaangkin ng West Philippine Sea. Advokasya at pagpapalaganap ng kaalaman. Isa sa pinakamahalagang papel ng mamamayan ay ang pagpapataas ng kamalayan. Sa pamamagitan ng social media, sining, mamamahayag at mga pag-uusap sa komunidad, maipapaabot ang tunay na kalagayan ng West Philippine Sea sa nakararami. Mahalaga ang paglalantad ng katotohanan, gaya ng pagtalakay sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, at sa 2016 na Hague ruling, upang labanan ang maling impormasyon na ikinakalat ng China. Sa pagbuo ng mga kampanyang edukasyonal, mapapanatili ang pagkapukaw ng damdamin ng publiko, pakikilahok sa sibikong gawain at pagpapakita ng patriotismo, ang pagboto sa mga lider na may matibay na paninindigan sa West Philippine Sea ay isang direktang paraan ng pagsuporta. Ang pagiging walang pakialam ay nagbibigay daan sa mga lider na maaaring magbenta ng interes ng bansa. Mahalaga rin ang pagsuporta sa mga aktibidad na nagpapalakas ng pagka-Pilipino, tulad ng coastal cleanups, mga selebrasyon ng maritime heritage, at pagpupugay sa mga bayani ng dagat. Pagtulong sa mga mangingisdang Pilipino at mga lokal na komunidad. Ang mga mangingisda ng Zambales, Palawan, at iba pang baybayin ay nasa unang linya ng tunggalian. Maaaring suportahan sila ng karaniwang mamamayan sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang produkto, pagkakaloob ng legal na tulong o pag-organisa ng mga programa para sa kanilang ikabubuhay. Hindi lamang ito tulong sa individual kundi bahagi ng mas malawak na laban para sa karapatan ng mga Pilipino sa sariling karagatan. Kapag napuno na ang mga Pilipino ay bigla na lang sasabog ang galit nila at magtataoban na lang yang mga nagaangkin ng West Philippine Sea. Pagtaguyod ng rule of law at pandaigdigang solidaridad, mahalaga ring itaguyod ang respeto sa internasyonal na batas. Ang pagsali sa mga petisyon, mapayapang rally at mga forum tungkol sa karapatan sa dagat ay nagpapakita ng suporta sa tuntunin ng batas. Maaari ring palakasin ang suporta ng mga Pilipino sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng katotohanan sa mga banyagang komunidad. Papel ng forensic science. Sa gitna ng lahat ng diplomatikong hakbang at advokasya, nananatiling mahalaga ang konkretong ebidensya. Sa puntong ito, pumapasok ang forensic science bilang tagapagtanggol ng katotohanan, environmental forensics, sa maritime claims. Dahil sa malawakang pagtatayo ng artipisyal na isla ng China, malaki ang pinsala sa mga coral reef at ekosistemang dagat. Sa pamamagitan ng environmental forensics, maaring patunayan ang lawak ng pagkasira na nagsisilbing matibay na ebidensya sa pandaigdigang korte o mga negosasyon. Gamit ang satellite imaging, pagsusuri ng mga marine sample at iba pang teknolohiya, maaring maisad ng siyentipiko ang pinsala, forensic documentation ng mga pang-aabuso at insidente. Marami nang naiulat na insidente ng pananakot, pagbangga at pagnanakaw laban sa mga Pilipinong mangingisda. Sa tulong ng forensic evidence tulad ng video recordings, forensic analysis ng mga nasirang bangka, at pag-aaral ng mga debris, mas mapapatibay ang mga salaysay ng mga biktima. Nagiging matibay na batayan ito sa pagsasampa ng reklamo sa mga internasyonal na korte. Kailangang mabulgar ang mga mambabatas na pinapayagang kumuha ng sand,
ang mga Tsino, sa mga parte ng dagat na malapit sa baybayin ng Cavite. Pati ba naman ang mga ibang mambabatas ay umaayon pa sa mga Tsino? Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Paano nangyari yan? Paggamit ng forensic technology sa pangangalap ng ebidensya sa pamamagitan ng mga drone, satellite technology at maritime forensic mapping, masusubaybayan ang kilos ng mga banyagang barko at konstruksyon sa karagatan. Hindi lamang ito nakatutulong sa real-time monitoring, kundi nagsisilbi rin itong ebidensya sa mga internasyonal na paglilitis at diplomasya, human rights forensics at proteksyon sa mga mangingisda. Sa harap ng pag-abuso sa mga Pilipinong mangingisda, maaring gamitin ang forensic psychology, forensic interviewing at medical forensic examination upang dokumentuhin ang mga trauma at karahasang dinanas nila. Ito ay hindi lamang para sa reparasyon, kundi bilang pagprotekta sa dignidad ng mga Pilipino sa mata ng mundo. Pagsasanib ng mamamayan at forensic science. Ang pinakamabisang pamamaraan ay ang pagsasanib ng lakas ng mamamayan at siyensya. Habang pinangangalagaan ng ordinaryong Pilipino ang pambansang dangal at kalayaan, ginagamit naman ng forensic science ang siyentipikong ebidensya upang igiit ang karapatan sa tamang lugar at tamang paraan. Maaaring magsimula ang mga komunidad ng basic training sa documentation ng mga insidente gamit ang simpleng forensic methods, gaya ng tamang pagkuha ng litrato, pag-aalaga ng ebidensya, at tamang pag-uulat. Kung ang edukasyon sa forensic science ay maisasama sa mga paaralan at media training, higit pang lalakas ang kakayahan ng bansa na ipaglaban ang katotohanan. Konklusyon: kapangyarihan ng mamamayan at siyensya. Ang laban sa West Philippine Sea ay hindi lamang laban ng hukbong dagat o mga diplomatiko. Ito ay laban ng bawat Pilipino. Sa pamamagitan ng pagbabantay, pagtuturo, pagkilos at pagmamahal sa bayan, maipapakita ng bawat Pilipino na hindi basta-basta isusuko ang karapatan at dangal ng bansa. Kasabay nito, ang forensic science ay nagsisilbing matibay na pundasyon ng ebidensya, hindi maaaring balewalain o palusutin. Sa pagsasanib ng tapang ng mamamayan at lakas ng siyensya, makakamit natin ang tunay na tagumpay, ang pagtatanggol ng soberanya, ng kalikasan, ng kabuhayan, at higit sa lahat, ng katotohanan. Ang tawag sa bawat Pilipino ay malinaw: kumilos, mag-aral, magbantay, at manindigan. Sa West Philippine Sea, ang bawat kilos, bawat tinig at bawat ebidensya ay mahalaga para sa bayan, para sa kinabukasan. Panginoon naming nasa langit, sa pamamagitan ni Hesukristo, amin pong inilalapit sa inyo ang problema sa West Philippine Sea na inaangkin ng mga Tsino. Naway gabayan ninyo po kami sa aming pakikibakang ito para ikaka-glorify ng iyong pangalan. Amen. Amen. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang mga Pilipino. Mabuhay ang mga Pilipino.